Ayan, hello mga kaibigan. Kumusta po kayo? Pag-usapan nga natin itong episode ni Katunying kahapon na may pangamagat na Senator Tulfo, biktima ng fake news with a question mark. Biktima nga ba mga kaibigan si Raffy Tulfo ng fake news? Ano bang fake news yun? Itong tungkol dito sa manifesto na lumabas, no? Na pinirmahan ng ating mga retired AFP and PNP officers. Alin ang fake news? Kasi yung tungkol dito sa manifesto na ito, no, na nagko-call out o nagkukundina kay Raffy Tulfo, ay totoo naman mga kaibigan yung narinig natin, napanood natin dyan sa Raffy Tulfo in Action noong 2020 kung paano ininsulto, inagsabihan ng hindi magaganda yung si PFC Raymond Canlog. So para sa akin, walang fake news. Pero tingnan natin kasi maganda yung argumento ni Katunying tungkol dito. Ipaparinig ko na lang sa inyo mga kaibigan at magbibigay din ako ng opinion at puro-puro reaction tungkol dito. Ito po ay survey ng Pulse Asia. Ayan. Ang nag-survey po ang Pulse Asia at natawa pa nga tayo. Sabi nga natin sa mga taga-Pulse Asia, ano ba naman Pulse Asia? Nag-survey kayo noong March 6 to 10, 2024 para sa 2028 presidential election. Ang totoo po nun, kaya nakakatawa yun, isip-isipin nyo, meron na palang nagsasurvey ngayon ng eleksyon, ng para sa eleksyon, 4 years from now. Hindi pa nga nakaka-eksaktong 4 na taon, hindi pa nga nakaka-eksaktong 2 taon yung nakaupong presidente for a 6-year term, meron nang nagsasurvey, yun po ang nakakatawa doon. Pero hindi lang nakakatawa mga kaibigan, di ba? Nakaka-insulto din yan sa nakaupo ngayon kay PBBM, di ba? Hindi pa nga siya tumatagal sa pwesto niya, mukha yatang gusto na ninyong palitan. Di ba? Masyado pang maaga yung ganitong survey. Tapos i-denounce ng mga nangunguna sa survey. Di ba si Sara nag-denounce din, si VP Sara? At lalong-lalo na si Raffy Tulfo. Sabi ni Raffy Tulfo, wag na ninyo akong isali dyan sa mga survey na yan. Iba na lang daw ang ilista. Paano nga naman kung ikaw yung gustong ipa-survey, di ba? At paano kung yung nagdi-deny, no? O yung ayaw magpa-survey, siya din ang nagpa-survey. Paano kung ganun? Diba, mga kaibigan? So, hindi lang nakakatawa. Nakakalungkot din ito kasi, biro mo, kakaupo pa lang ni PBBM, may mga nagpapa-survey na ng ganito. Nakakalungkot na ganito ang takbo ng isipan ng ating mga politiko. Diba? Para bang masyado silang uhaw sa pwesto. Ano ba ang meron sa Pilipinas? Bakit ganyan? Kasi sa ibang bansa, hindi naman ganyan mga kaibigan. Wala pa akong nabalitaan na 4 years pa bago ang sunod na eleksyon, ay nagpapasurvey na. Di ba? May mga lumalabas na sa resulta na ito yung gusto nilang maging pangulo ng bansa. Malaking insulto yun sa ating iniluklok na pangulo sa ngayon. Di ba? Okay, be that as it may, basahin natin ang resulta po ng survey, and dito po kung makikita po ninyo, Raffy Tulfo 35%, Sara Duterte 34%. That is statistical type. Pareho po silang number 1 dyan kung tutusin, because there is what we call plus and minus 2 yata na statistical na error, margin of error, ano? 35-34. So parang tight po sila, statistically tight. Okay? Ngayon po mga kababayan, nakakatawa man po yan na meron pong survey, meron pong isang mama na nagsabi na, "Hoy, wag niyo na ako isama dyan. Wag niyo na ako isama dyan sa survey na yan. Ako'y nakikiusap." Sabi niya, "Wag niyo na ako isama dyan." So, ang ibig niya sabihin, wala siyang interest na magtumakbo sa pagkapangulo. Hindi po ba? That's admirable. You know? That's admirable. But of course, mga kababayan, sana nga totoo. Sige, mga ngarap na lang tayo, mga kaibigan. Sana totoo yung sinabi ng mamang ito na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Kaya wag na siyang isasali pa, no? Sa survey. 'Di ba? Mangarap na lang tayo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, paano na ang Pilipinas kung itong mamang ito ang manalo sa pagkapangulo sa darating, no, na eleksyon? Paano na? Kung sa ngayon pa nga lang, di ba? Iba na kung umasta ang taong ito, ang mamang ito, sabi ni Katunying, mama. Di ba?
Kita na natin na napaka-bossy ng taong ito. Napakatalino. BS and everything. Siya na lahat ang may alam. Diba? At kayang-kaya niyang sigawan, insultuhin ng mga tao. Siya lang ang nakakagawa nun, ang mamang ito. Walang iba. Ang totoo nun, marami na po tayong narinig na politiko na una, pag tinanong mo, hindi ako tatakbo. Pangalawa, pag sinabi mo, hindi, wala sa isip ko yan. Hindi, may nagsabi, hindi, tagaan mo sa bato. May sabi, hindi, tatalon ako sa aeroplano. Pagka politiko po nagsabi nun, hindi naman tayo masyadong naniniwala, ano. Meron pa nga isang politiko nagsabi, hindi, mapapasagasa ako sa tren. Ako naman, ang natandaan ko mga kaibigan, may isang politiko na nagsabi na okay na daw siya sa programa niya. Ang pagkakasabi nga, parang 4 yata yung programa niya sa telebisyon. No? Okay na daw siya doon. Mas nakakatulong siya, lalong-lalo na doon sa isang programa niya sa telebisyon na tinatangkilik ng milyon-milyon ng mga tao. At ang inilalabas sa programang iyon ay tungkol sa mga usaping pamilya. Kung sino yung kabit nito, kung sino yung kabit nito. Walang pakialam kung sinong masasagasaan. Magkaroon lamang ng views. Ganon. Ganon katindi mga kaibigan. Pero anong nangyari? Pagdating ng eleksyon, tumakbo siya. At sa ngayon nga, senador siya. Kilala nyo din ba? Pero pang politiko na nagsabi na sasakay ako sa jet ski. Di ba? Ganun po talaga yung mga politiko. Somehow, bagamat ayaw naman po natin na maging cynical pagka po nagsasalita ang mga politiko sa atin, sa Pilipinas, medyo hindi na po tayo masyadong, hindi tayo siguro 100% naniniwala. Pero meron tayong damdamin na gusto nating maniwala, pero may pagkakataon parang ayaw din nating maniwala. So, yun po dahil sa style ng ating Philippine politics. Ako na nga, katulad nung sinabi ko na hindi talaga ako naniniwala. Pero, nangangarap na lang ako, katulad ng sinabi ng mamang ito, na wala yata siyang balak tumakbo. Kasi sabi nga niya, wag niyo na lang siyang isali sa mga survey na yan. So ako, ako lang to nangangarap na lang ako na sana nga huwag siyang tumakbo. Patunayan na lang niya. Para pagdating ng eleksyon, hindi na at tumakbo siya, hindi siya kukutsain ng mga tao na sinungaling siya. Sabi mo, hindi ka tatakbo. Diba? Nag-denounce ka pa nga nun, diba? Nung nagkaroon ng mga survey. Tapos ngayon, tumakbo ka. Pakasinungaling mo naman. Diba? Ay, kung ako ganyan na mag-denounce ako, kaya sabihin ko na wag akong isali, ay hindi talaga ako tatakbo kasi mas maganda na yung may isang salita. Pero yun nga lang, yun ang kalakaran ng mga politiko sa ating bansa. Anong magagawa natin? Diba? So, kundi mangarap, sana nga hindi siya tumakbo. You can say one thing today and you do another thing tomorrow. Ano po? Iba yung sasabihin mo ngayon at iba naman ang gagawin mo kinabukasan. Hindi po katakataka yun, especially in Philippine politics, because pati nga sa pagkakaibigan at pag-aaway ay wala pong permanente dito po sa politika ng bansa natin. Meron nga pong kasabihan na in Philippine politics, there are no permanent friends nor enemies. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. That is Philippine politics. May dadagdag pa ako dyan mga kaibigan. Dahil nga sa mga magkakamag-anak na ang halos na iluluklok na politiko dyan sa bansa natin, di ba? Hindi lang magkakaibigan o magkakaaway, kundi magkakapamilya nag-aaway-away na rin nang dahil yan sa mga kauhawan nila na makaupo sa pwesto bilang politiko, anuman ang posisyon nila sa bansa natin. Yun ang nakakalungkot. Ano po? Sabi po ni Senator Rafi Tulfo, please, huwag niyo nang isama pangalan ko dyan para something to that effect, no? Wow. Sabi ko, wow. Edi wow. Edi wow. Ganun lang yun. Anyway, eto po, mga kababayan. Apparently, nagprograma po siya sa kanyang radio, meron po siyang radio show, at ito po ay pinick up naman ng isang online tingnan nga natin, ito ba yan? Merong isang online news website. Ang pangalan po nung news website na ito ay Global Daily Mirror. Alam mo, natutuwa ako dito sa Global Daily Mirror, ha? Ang mga taga Global Daily Mirror, magandang araw po sa inyo. Ginipit ko lang ipopost ko lang yung isang news article that I saw
in your Facebook page, you know. And dito po, ang sabi po ni Idol, mga kababayan, ito, ang title po ng article, Tulfo to Bashers. Sabi daw po ni Tulfo sa kanyang mga bashers, you cannot break me. Ganun naman sana. Tama din naman yun, di ba? Sino ba naman? Kapag ka ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, ulitin ko, pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, you are a public servant, talagang you will be exposed to criticisms or bashing. Tawagin na nating bashing. Bakit po? Kaya public official ka. And for that matter, ikaw ay practically, you are owned by the public. Bakit? Bakit nga? Ang tawag nga sa iyo ay servant. Public servant. Ikaw ay nagsisilbi sa bayan. And to expound on this, meron pong, ito sulat niyo po sa inyo pong, baka meron kayong panulat dyan. Basahin niyo po ang ating pong konstitusyon. Ang ating pong konstitusyon ay marami pong kanyan maraming mga kapitulo yan Ang tawag po dyan mga articles, ano? Tingnan niyo po yung Article 11. Ang Article 11 po ng Constitution natin is about accountability. Sa Article 11 po, pumunta po kayo sa Section 1 o yung Paragraph 1, ay nakalagay po yung ganito. Maaari pong may pagkakamali ako sa bibigkasin ko, pero kaunti lang po naman ito. Nakalagay po doon, public office is a public trust. Ibig sabihin po ng public office, yung tungkulin. Public office, yung tungkulin, public office is a public trust. Ang tungkulin sa gobyerno ay tiwala ng tao. Public officers and employees, ang mga opisyal ng gobyerno at mga empleyado, pakinggan po nyo to, pansinin po ninyo to, must at all times, sa lahat ng pagkakataon, be accountable to the people. Sabihin matapang, di ba? So, para sa mga bashers na, hindi ninyo ako matitingga. Hindi ninyo ako kaya. Di ba? Pero dahil nga dito sa binuksan ni Katunying na accountability, di ba? Hindi sinabing pagka nakabarong lang at nasa opisina lang. Hindi sinabing kapag may session lang. Hindi sinabing kapag ka nasa labas na, hindi na siya sakop ng accountability. Ang sabi po doon, mga kababayan, public officials or officers and employees must at all times, sa lahat ng oras, be accountable to the people. Yan po. So, yan mga kaibigan, public servant ka nga. Di ba katulad nito ni Raffy Tulfo, no, mga kaibigan? Hindi na natin ilalayo. Si Raffy Tulfo bilang isang senador ay alam nating lahat na meron siyang isa pang programa. Ito ay ang Raffy Tulfo in Action. So kung ito ang pagbabatayan na article na ito na binasa ni Katunying, talaga nga naman na si Raffy Tulfo ay masasabi natin na ninanakaw niya yung oras para sa pagsilbi niya sa ating mamamayang Pilipino. Kasi iniluklok natin siya bilang public servant, bilang senador, magsilbi sa bayan, 'di ba? Siya yung magsisilbi para sa mga tao, hindi yung siya ang pagsisilbihan. So kung nandiyan sa Senado na habang nasa hearing, no? Kumbaga magka-cutting classes siya. Kung sa school, estudyante pumunta sa nag-cutting classes siya, lumabas siya sa silid-aralan, 'di ba? Para may puntahan siya. Talagang hindi magandang halimbawa yan, mga kaibigan, di ba? So ito si Raffy Tulfo, yun pa lang na bilang senador siya, public servant siya, tapos meron siyang ibang pinaprioritize, yan ay ang Raffy Tulfo in Action. Kitang-kita na at malinaw pa sa sikat ng araw na meron talagang mali dito. So ano ba talaga? Saan ba siya dapat mag-focus? Sa pagiging public servant niya? Sa pagiging senador niya? O sa pagiging host niya? No? Diyan sa Raffy Tulfo in Action. Diba? Kasi lumalabas na kapag nasa Senate hearing si Raffy Tulfo, meron isa o dalawang beses na nag-back out siya. Pumunta siya dyan sa programa niya, sa radyo, sa telebisyon, Raffy Tulfo in Action.
na nai-air din dito sa YouTube. Diba? So, ibig sabihin, parang ginagawa niya lang na part-time. Kung hindi ako nagkakamali, diba? Yun ang tingin ko kasi. Hindi mo magawa na full-time ka dito sa Senado bilang public servant. Diba? Meron ka pang isang option na dapat i-prioritize. Ano ba talaga ang gusto mo? Maging host dyan sa Raffy Tulfo in Action o maging public servant? Maging dyan sa Senado? Ano ba talaga? Dapat siguro sa mga politiko, kapag bumasok na sa politika, mag-concentrate ka na dyan. Diba? Kung ano man yung trabaho na meron ka, iwanan mo na kapag ikaw ay binoto na bilang public servant ng mga tao. Diba? At kung hindi ako nagkakamali, meron dyan na merong batas na ganyan. Nabanggit ni Atty. Libayan yan dati noon. Hindi ko lang matandaan masyado kung ano yung batas na yon. Basta kapag naging politiko ka na, diba nga si Senator Soto noon, umalis muna siya sa Itbulaga para makapag-concentrate bilang public servant, bilang isang senador. Di ba? Dapat ganun. Sana. Yun sana yung inaasahan natin. Pero hindi. Sa nakikita natin ngayon, mga kaibigan, si Raffy Tulfo ay parang ginagawa lang na part-time job ang Senado. Nakakaingit, di ba? Nakakaingit. Buti pa si Senator Raffy Tulfo, part-time lang ang Senado. Meron siyang dapat i-prioritize. Yan ay ang Raffy Tulfo in Action. At kitang-kita natin yan lahat, mga kaibigan. Sagutin ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno. Nananagot po siya. Kaya, yung isang tao na pinasok-pasok mo ang gobyerno, hindi ka dapat na magulat pag ikaw ay pinuna. Hindi ka dapat magulat na ikaw ay sitahin. Pero, ang paninita o ang pamumuna, dapat naman may batayan. Ano po? Hindi naman natin dapat na, porkit opisyal ng gobyerno, gagawa natin ng kwento. Hindi po ganun, mga kababayan. Tama yan, mga kaibigan. Tayo, bilang mamamayang Pilipino, meron tayong karapatan na punahin ang iniluklok natin, no? Ibinoto natin para magsilbi para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino. Meron tayong karapatan na punahin sila kung meron tayong nakitang mali at meron tayong batayan. Di ba? Katulad dito, si Raffy Tulfo. Senador, bilang senador, at bilang isang host sa Raffy Tulfo in Action. Nakikita na natin yung conflict, di ba? Sa trabaho niya. Pinasok niya ang pagiging public servant. Kumandidato siya, di ba? Kinuha niya yung boto ng mga mamamayang Pilipino at pinili niya ang trabaho niya na magserbisyo sa mga mamamayan. Di ba? Kasi ibang usapin ang pagiging senador ni Raffy Tulfo. Ibang usapin din yung dito sa Raffy Tulfo in Action. Kung pinasok mo yung pagiging public servant, dapat mag-concentrate ka dyan. Katulad ng binasa na article ni Katunying. Di ba? So kapag nakita natin ang mga ganito, may karapatan tayong punahin siya. At meron din tayong batayan sa pagpuna natin sa kanya. Di ba? Hindi natin masasabi, hindi ninyo masasabi na paninira ito. Dahil may batayan nga po. Bilang Pilipino, bilang bumoto, no? May karapatan tayong punahin sila. Kapag opisyal ng gobyerno, meron tayong ipupuna sa sinabi niya, sa ginawa niya, sa deklarasyon niya, sa loob o labas ng kanyang opisina, hindi po siya dapat magtaka doon. Dahil at all times, he must be accountable to the people. Kaya hindi po magaan na bagay, hindi po madali para sa isang tao na pumasok ka sa gobyerno. At hindi pwede sa gobyerno, sa taong gobyerno, ang onion skin o balat sibuyas. Totoo yung mga kaibigan, pinasok mo ang ganyang trabaho, di ba? Kumandidato ka. Kinuha mo yung boto ng mga tao. Pinangakuan mo sila. Di ba? At dapat lamang natuparin mo yung mga pangako mo. Di ba? At kapag nakaluklok ka na sa pwestong ginusto mo, di ba? Halimbawa sa pagiging senador, at may pumuna sa'yo, normal lang yan kasi nga public servant ka na. Hindi yung pinuna ka, magagalit ka, magpa-file ka ng kaso. Hindi pwede sa
pagiging public servant ang balat sibuyas. Katulad nito ni Raffy Tulfo. Yung kritiko niya, si Atty. Libayan, at ang ibang mga small YouTubers na dito sa batas natin, pumupuna sa kanya. At kapag napikon siya, di ba, kakasuhan niya. Tama ba yun, mga kaibigan? Di ba? Nakakalungkot lang na isipin. Bakit pinapatahimik yung kasuhan si Atty. Libayan ng pagkadami-dami? Anong purpose nun? Para tumahimik si Atty. Libayan? Yun ba yun? Dahil meron kang ibang pinapangarap na mas mataas kaysa sa posisyon mo ngayon? Si Atty. Libayan ba ay isang malaking hadlang sa pangarap mo? Bakit hindi mo nilang sagutin yung mga paratang ng kritiko mo? Diba? Kasi sa palagay ko, yung ginagawa nito ni Raffy Tulfo, mga kaibigan, na kinakasuhan niya ang pagkadami-dami si Atty. Libayan. No? May impact din ito sa kanya. Sa political career niya, no? Malaking impact ito. Akala niya, mapapatahimik niya yung tao. At yung mga supporters ni Atty. Libayan, na namulat ang mga isipan nila. Diba? Mga dating Tulfo fanatics. Sakali man na makasuhan nga ng marami, katulad nga ng nangyayari ngayon, nakasuhan na si Atty. Libayan ng may git 50 na ba? Nakaso sa iba't ibang panig ng ating bansa. Diba? Akala ninyo ba mananahimik ang mga tao? O baka mas dumami pa ang maging kritiko ni Raffy Tulfo? So, bawal dito. Pinasok-pasok mo yan eh. Maging public servant ka, tapos balat sibuyas ka. Normal na yan, nakakalkalin kung ano yung bawat steps mo. Diba? Hindi ibig sabihin na nasaktan ka, magpa-file ka na ng kaso para patahimikin lang yung isang tao. Ginampanan mo yan eh. Isa yan sa mga tungkulin mo. Gampanan mo. Isin mo. Kung may pumuna sa'yo, sagutin mo ng maayos. Di ba? Nanapuna mo lang nagtatatarang na dyan. Uulitin ko, dapat ang pagpuna natin sa mga tao ng gobyerno ay laging may batayan. Hindi para lang punahin sila. Ano po, hindi lang. Sapagkat unfair naman sa kanila yon. Halimbawa, tao ng gobyerno, ang sasakyan niya ay kulay pula, ang plaka, ginamit niya yon. Tapos, ito yan mga kaibigan, dapat kapag sumita ka, meron kang batayan. So ako naman, diba? Bilang dito, matagal na ako na nakasubaybay, na gumagawa ko ng reaction videos. Dito tayo sa batas natin dahil naniniwala tayo na mas umiiral pa rin ang batas sa Pilipinas kaysa sa shortcut, yung 2 to 3 days, tapos na yung kaso. Tumawag ka lang, magreklamo ka lang sa Raffy Tulfo in action, tapos na yung kaso mo. Walang pakialam kung sino ang napahiya at isasantabi na yung due process. Diba? So, para sa akin mga kaibigan, dapat talaga kapag pinili mo na maging public servant, diba? Huwag kang maging balat sibuyas. Diba? Kalkalin yung private life mo. Huwag ka nang mabigla. Lalo na yung kwento ng buhay ni Raffy Tulfo. Talaga nga naman na mapipikon siya. Biro mo. Yung lihitimo niyang anak nagsalita. Kung paano sila inabandona ng kanilang tatay. Diba? So, ayan muna mga kaibigan. Ako pumuli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.